Hi gozaimasu! Welcome back, Metro Explorers! This is Metro Escape, wherein we bring you unforgettable moments, delicious foods, and of course, good vibes. I am Fan Perez, and today, pupunta tayong Japan without leaving the Philippines. Paano yan? Mamaya malalaman nyo, dito lang yan sa Antipolo City. Tara! Hi Metro Explorers! And today, kasama natin ngayon si Miss Bernadette, ang may-ari ng ABCT Izakaya and Kaiten Sushi. So hello po, maraming salamat po dahil pinayagan niyo po kami na may interview po kayo today. First po muna, can you tell us about the ABCT or paano po ba tayo nagsimula or story po muna, backstory po muna ng ating business po. Okay, konnichiwa. Nice meeting you. Pogi! Pogi, bagay sa bagay. Konnichiwa. Yung ABCT ay may meaning yun. So, A stands for Aki, my husband. B, Bernadette. C, Chihiro, tsaka T, Takumi. So, si Chihiro, daughter, and Takumi is our son. So, mga Japanese sila. And yung husband niyo po ay Japanese din? Japanese din. Pero retired Japanese na nakastay na rito sa Philippines. Pero umuwi-uwi pa rin kami sa Japan. Parang first time ko rin siyang narinig, yung Izakaya and Kaiten Sushi. So, bakit po ba? Bakit di lang normal na parang ramen house or kung ano man sushi house? Parang, bakit, ano po yun? Ano po ba ibig sabihin ng yung dalawa na yun? Okay, so yung Izakaya kasi, ibig sabihin nito is pub or parang restaurant na maliliit sa Japan. So, parang yung mga Japanese after nilang mag-work, mag-stop by sila sa isang maliit na parang, kumbaga sa ating karinderya, tapos mag-iinom sila doon ng beer, sake, tapos yung maliliit na portion ng Japanese food. Tapos yung Kaiten Sushi naman, kasi doon nga sa kabilang area, katabi lang nito, na isang ano lang naman lugar, is the Kaiten Sushi, yung sushi conveyor. Wow! So, yun. Mamaya papakita ko sa'yo yung dito lang sa ABCT merong Kaiten Sushi. Actually, parang okay nga po yun kasi di ba parang hindi naman siya madalas sa mga Japanese restaurants. hindi. Yung parang na-excite tuloy ako dun sa Kaiten Sushi kasi parang something new siya eh. Napakadami pong merong Japanese restaurant dito sa paligid, sa mall. Actually. Dito. Pero ang ABCT kasi ano yung kaibahan niya? Yung ABCT, experience and yung culture yung dinadala namin dito. So parang gusto ko talagang maiparana sa ating mga kababayan, kalugar na kung ano yung wala sa iba. Authenticity, legit yung pagkain namin, yung mga ingredients is galing talaga dun sa Japan, and yung ganong klase ng experience. Kasi tumira ako doon ko pinalaki yung mga bata, yung husband ko is Japanese. So, yung mga kababayan natin dito, hindi sila lahat nabibigyan ng chance pumunta sa Japan kasi mahirap dahil yung visa, yung plane ticket. So, ako na po yung magdadala dito sa inyo. Wow. With love, and yun, hindi ka na kailangan gumastos. So, lapit, di ba? Yeah, ang naging inspiration mo talaga po para magtayo ng ganito is because tumira ka po ng matagal Sa Japan. For how many years po ba? 14 years, and until now, permanent resident ako doon. So, anytime, pabalik-balik lang ako doon. Nagdadala ako ng mga ingredients. Once in a while, pupunta ako doon para mag-catch up, kumuha ng mga ideas. Yan, katulad yan, yung matcha, and yun. Yes, So, exactly. ganun yung ginagawa ko, pati yung mga bata. So, parang ang pangako ko sa sarili ko is, dadaling ko dito sa bayan ko saan ako lumaki, yung ninuno ko, yung mga lolo ko. Gusto ko talagang dalhin yung Japanese culture and experience. Grabe, no? Alam At ko, mapatikim, lahat ng masasarap na pagkain. Wow. Kakatuwa po kasi parang, marami tayong mga kababayan na pag nag-abroad na parang, lalo na kapag ganyan na parang settled na po kayo kasi may husband po kayo na Japanese. Pero yung mga ibang kababayan po kasi natin, di ba parang, okay na, doon na lang kami sa kung saan yung country na. Halimbawa, buti hindi niyo po naisipan na parang, magstay na lang ako dito sa Japan kasi andito naman yung family ko, parang okay naman. Pero, ikaw po, pinili mo talaga na umuwi dito sa Pilipinas, specifically here in Antipolo, para ma-share sa mga kababayan mo yung kung ano yung na-experience mo sa Japan. Oo, no. So, Parang, ewan ko, dito ako nilid ni Lord. Parang bumalik pa rin ako na dito sa bayan ko. Kung tatanungin mo, maganda yung bansa ng Japan, maayos, disiplinado, yung healthcare system nila doon, maayos. Pero babalik ka pa rin talaga kung saan ka lumaki, pinanganak, at kung saan yung bayan mo. So yung puso mo talaga Nandito. Pilipinas talaga, Pilipinas Antipolo talaga. And I'm sure yung mga iba ko ring kaibigan na nando doon, parang they're trying their best to save money para in the future
dito pa rin sila bumalik sa Pilipinas para mag-retire. Hi, my friends, in Japan, alam ko yan, di ba? At napakahirap po maging OFW. Yeah, mahirap. Ano po ba yung profession nyo? Ano po yung trabaho nyo muna bago po tayo nakapag-build ng restaurant na ganito? Well, I'm proud to say, hindi ako nakapagtapos ng mag-aaral. Diskarte lang sa buhay. Talagang high school graduate lang ako. After na nag-fast food, talagang diskarte lang sa buhay. Tapos, doon din ako dinala ni Lord. Parang, bakit ako napunta ron? Ayun, ganun lang. Ano pong naging work nyo doon? Nag-ano ako, yung mga dating talent, yung mga tawag, singer, dancer. So, nag-work ako as entertainer. Nagtayo rin ako ng business doon 2009. So, ayun, basta into service ako palagi kasi yung personality ko ganun eh. Parang gusto ko yung palagi, nag-serve ako sa tao, nagpapasaya ako ng tao, ganun. Tapos doon nyo na rin po na-meet yung husband nyo? Oo, doon na rin. Tapos dinala ko siya rito. Galing, di ba? Tapos, ano naman po yung sabi niya na parang, siyempre, nasanay siya na nandun siya sa Japan. So, ano po ba? O happy naman siya na dito siya sa Pilipinas? Happy siya, basta nakakain niya yung authentic na Japanese food. Food lang talaga. Pag may nilalabas kaming bagong menu, dadaan mo na yan sa kanya. Dadaan muna sa kanila ng mga anak ko kung pasado. Kasi nga, syempre, Japanese, di ba? Ano. Alam niya, oy, medyo maalat to. Or, oy, medyo ano to, bakit ganito, ganyan, iba yung lasa. So, siya yung nag-approve ng lasa. And ako rin, syempre, kasi nagluluto rin ako sa bahay. Tapos alam ko rin yung mga legit, yung authentic na lasa. Iba-iba tayo ng panglasa eh. Pero alam mo talaga na ginamitan siya ng ingredients na galing legit na soy sauce, na mga mirin, sake. So, yun. Ang galing po, no? Kasi parang nakatipid po kayo sa consultation ba? Kasi parang, ayun, napapatikin mo na lang sa husband mo, sa mga anak mo. Talagang masasabi natin na authentic. Kung ano yung lasa dito, yun din yung makikita or matitikman nila sa Japan. Gano'ng katagal na po ba itong business niyo? Itong ABCT, Izakaya and Kaiten Sushi is 3 years. Pero nag-start ako doon sa Japanese grocery store ng 2019. Matagal na Ayun. po. So yung other branch ko sa East Ridge Golf Club sa Binangonan is 4 years. Mas nauna po yun kaysa dito. Oo, mas nauna yun. Well, dati maliit lang yung nagsimula kami sa isang maliit na stall. Dahil dati yung parang food park yung yung team. Tapos hanggang sa nag-extend, hanggang sa naging ganito na siya. Ano yung sigurong naging challenge nung pagtatayo ng ganito? Alam mo, nung nag-pandemic, diba? Parang nag-open ako noon. Hindi siya naging mahirap eh. Kabaliktaran kasi yung mga tao noon, hindi nga nakakapunta sa Japan, hindi nakakalabas ng bansa. So parang mas lalong grabe, ang daming pumupunta, pumipila. Pero yung challenge, pag naubusan ng supply, kasi yung katulad yan, meron kaming mga sashimi, meron kaming mga fresh tuna, tapos yung mga grabe, galing pa talaga ng Japan. So yun lang yung nagiging challenge. At saka ang daming mga competitors, ang daming mga nagbukas na Japanese restaurant. At saka yung iba ang thinking kapag Japanese restaurant, mahal. Pero hindi siya mahal. Kasi yung portion niya marami. And legit na authentic pa, yung ginagamit namin ingredients. Pati yung rice namin is Japanese rice. Wow. Kahit ito hanggang mamaya yan, pag kinain mo yan, hindi yan titigas. Kumbaga parang yun pa rin yung lasa. Wow. So yun lang, yung challenge naman yung sa materials talaga. Oo. Nagki-cater din kami. Tapos yung sashimi, yung tuna, minsan mahirap siyang, pag out of stock, mahirap dumating, antay mo pa yung supply. So yung narinig nyo kay Ma'am Bernadette na sulit naman daw yung mga bibili nyo dito sa mga Japanese restaurants. Especially here sa ABCT, and mura naman talaga, di ba? So yung mga iniisip dyan na iba na mga mahal pagka Japanese restaurants. So, and we are not using yung mga MSG bechin, hindi kami ganun. Yeah. Actually, kasi di ba yung mga Japanese parang very concerned sila sa health, di ba? Dashi, sake, mirin, ganun lang kami. Pero yung mga MSG, hindi kami gumagamit. Ay, pag kumain ka, hindi ka antukin. Wow. Diba? Antukin na lang po sa busog, Sa siguro. busog. Authentic yung mga ginagamit natin ng mga ingredients here sa ABCT. So, paano po yung process niya? Like, meron po ba kayong tao doon sa Japan or kamag-anak na parang
O, padalan mo ko ng Yeah, ganito. meron Paano akong po? meron akong kataya pero nagdadala. Minsan ako mismo personally, lalo na yung mga fresh products, yung matcha, yan ako mismo nagdadala papunta rito. Oh, hindi po ba kayo lugi nun? Kasi syempre, plane ticket, alam Ayun mo nga, po. kaya di ba medyo ang costing natin, di ba? Kaya Ayun nga, sa mga kasi- taong nag-iisip na mahal po ang pagkain, Oo. mahal lang naman 100, 150, di ba? Ay, mura Pero naman po talaga, yun. kasi yun nga, inaangkat pa natin sa Japan eh, kaya medyo, yun. Ano po ba yung parang medyo mahirap na stock? Ano po ba sa tingin niyo yung mahirap? Wala, yung lang, yung mga, Mga raw, fresh, ano, fresh ay. oyster. Since 3 years na po ang ating business here, tapos 4 years yung kabila, kailan nyo po nasabi or ano yung turning point na nasabi nyong worth it yung pagdalagay ng ganitong klaseng restaurant? Ay, alam mo, pag nakikita ko yung ginagawa ng kitchen ng mga regular customer namin, ng mga naging kaibigan ko na yun talaga pabalik-balik sila, Bernadette, talaga naging kaibigan mo na sila. Nakikita mo yung saya nila sa mukha na talagang sobrang happy sila na nasasarapan at hindi na nga nila kailangan pumunta sa Japan. Ayun yung nakakapagparamdam sa akin ng it's all worth it, yung lahat ng pagod ko. Na bakit ko pa ginagawa ito? Pwede naman ako manahimik sa bahay. Pwede naman ako mag-golf-golf lang. Pero pag nakita ko talaga yung mga regular customers, kahit hindi mga regular, yung mga bagong customers na nagko-comment, nagbibigay ng reviews nila na, ay grabe, ang sarap ng pagkain sa ABCT. Babalik-balikan talaga. Yun dun ko nararamdaman na it's all worth it. Nakakatawa. Dito po ba sa store, ilang staffs po yung meron tayo? Mga siguro 12 or 13 sila. Ganun kadami po. Sa kitchen, tas doon sa sushi conveyor, dining assistant. Ako, hands-on din ako, nag-work ako. Ano pong usually ginagawa niyo pag... Pag dito, lalo, pag may mga dumating, ganyan, tas may meeting, nag-ano kami, brainstorming kami ni chef. Nice. Pag may kumain dito, kinukumusta ko, ganyan, naging kaibigan ko. Naging followers ko. Wow! Hindi, nag-vlog din ako. Talaga po? Hindi, lang, pang pang sarili ko lang. Share lang yun. Share. Nice. To inspire. So may head chef din po kayo here? Executive or- chef namin, Executive. babae, Chef Reg, nandyan siya kanina. Ayun, tapos may sushi chef kami. So talagang mga experts sa Oo, ginagawa. oo. Kaya pala, masasabi natin na masarap. Well, mamaya magkakaalawan tayo. Ano po yung values na meron po kayo or tinuturo nyo sa team? Kasi syempre, di ba, yung mga Japanese po, super nag-hold sila sa mga principles nila. So, kayo po, ano po yung masasabi nyo na pinaka-core value ng ating ABCT restaurant po? Una-una, syempre, yung time. Japanese time. Alam mo, naiinis ako pag yun ako tinuturo sa kanila kasi isipin nyo yung mga taong nag-aantay sa inyo. Diba? Parang huwag niyong isabihin na, ay, na-traffic, ganyan, umalis ka ng maaga dapat sa bahay mo. So, number one yun, yung discipline nila sa oras, Opo. sa kung paano sila manamit, kung paano sila mag-serve with, alam mo yun, mingit eh. Tapos, pagpapasok sila, kalimutan nila kung ano yung problema nila. Ganun yung mga Japanese eh. Kahit mga broken-hearted sila, nakipag-break sa boyfriend or girlfriend, pagpasok nila, trabaho agad, hindi mo mahalata na may pinagdadaanan. So, ganun sila. At ayaw nila yung nakakaabala sila sa ibang kasamahan. Like, ayaw nilang maging pabigat, ayaw nilang maging, abala, ganun. So, kung meron man silang pinagdadaanan, labas ng trabaho yun. Maging honest, Of course. saka yun, mag-serve ng kahit napapagod ka, may sakit ka, pag humarap ka sa customer, dapat trabaho tayo. Kasi ganun din ako eh. Kasi tagal ko nga tumira doon eh, di ba? Alam mo, yung husband ko for 35 years nagtrabaho siya. Pag tinanong mo, sa 35 years, ilang beses ka umabsent sa company mo? Less than 10. Yun yung mga times na talagang hindi siya makabangon dahil may lagnat siya na Malala na napakataas, talaga. hospital siya. So, ganun sila ka-dedicated sa trabaho nila. Sobrang napaka-professional. Wow, grabe. Kasi, naiintindihan ko yun po, no? Kasi, as employers, parang, siyempre, kailangan maging examples din tayo, eh, no? Kasi paano nila tayo susundin kung parang sa mismong mga head or ano, hindi rin naman nila nakikita. So, yun, yung professionalism is really important here sa kanilang business, and feeling ko makaka-relate din naman yung mga tao natin kasi yung mga Pilipino is mostly sa mga nagtatrabaho especially, yun yung kailangan talaga sa any business kasi kahit konting action lang po na tinitake for granted natin kapag ka walang professionalism kasi makaka-apekto siya sa business.
in any Yes, way. yes. Kasi like, siyempre, pag late tayo, madedelay yung lahat, madedelay. So, para siyang cycle talaga po, Yes, no? totoo. So, that's really important. So yun kanina, nalaman natin yung mga values na meron sila dito sa ABCT and yung stories behind all of this. And nalaman din natin kung paano nila dinala yung heart ng Japan dito sa Pilipinas. And up next, malalaman na natin kung gaano nga ba kasarap yung kanilang pinagmamalaking pagkain dito. So stay with us, and this is the program that brings you the hottest and the coolest spots here in Metro. This is Metro Escape. We multiply the good for Filipinos nationwide. We drive learning. We promote wellness. We help rebuild lives. We turn hope into possibilities. We care for our players. We advance digital skills and employment. We bridge accessible healthcare to the underserved. We respond in times of disaster. We grant wishes that bring hope and opportunities. We champion responsible entertainment. With this project by Bingo Plus Foundation, it really could help a lot of students and ignite their hope to innovate, to love science, to pursue research in academic, but also in their professional life. Wala na yung mga dumi galing sa tubig, malinaw. Safe na po yung tubig namin. Thank you! Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Maraming salamat kasi natupad yung kahilingan ko po na magkaroon ng sariling tindahan. As in, sobrang saya po namin mag-ina. I think what DigiPlus and Bingo Plus is doing is really remarkable, and I really affirm you guys for that kasi like this one is a very big step. Together, let's help Filipinos thrive and win in life. Bubusugin ang inyong umaga. Gigisingin ang inyong diwa sa mga makabuluhang isyu ng bayan, sa mga trending at usap-usapan. Balitang malaman, huwag ng pagtalunan. Dahil dito, walang bola, puro tama. Walang bola, puro tama. Walang bola, puro tama. Kasama si George Bandola. Ano pang hinihintay nyo? Tutok na sa masayang komentaryo sa balat ng Digital TV. Walang bola, puro tama. Kasama si George Bandola. Dito lang sa balat ng Free-to-Air TV. DATV Channel 31 sa inyong mga TV box.
And of course, no izakaya experience is complete without exploring their authentic Japanese food. So ma'am, ano pong unahin natin muna na tikman? Parang Sige. gusto kong unang ay tikman yung ramen. Sige, Kasi bago pa po lalamig. lumamig. Oo, tikman mo lang. Okay, ma'am. So yung ramen natin dito sa ABCT is nagpapakulo kami ng yung mismong broth niya, ginagawa namin from scratch. So yung iba po kasi parang may mga instant na nilalagay po. So here talagang authentic po Authentic. na. Kaya ayan ang gusto kong unang-unang matikman. sakto. At mainit-init pa. Tama. Okay? Sarap, grabe. Parang super rich po talaga nung lasa niya. Malalasahan mo lahat ng... Ano po ba yung main ingredient dito? Pork May- bone. Isa, pork bone. sa parte ng sa tuhod. tuhod. May secret ingredient kami dyan. Ingredients na nag-create siya ng collagen Wow. na nilalagay namin. So, actually, galing naman yun sa chicken. So yung mga gustong pumogi at pumresh palalo. Ito na ang yan. sagot dyan. Actually, in Japan. Ewan ko kung nakikita nyo, di ba yung mga Japanese pag kumain ng ramen, talaga gano'n, di ba? Ano yun, normal yun. Ibig sabihin yun, talagang feel nila, sarap na sarap sila sa mainit na sabaw ng ramen. Kaya okay lang yun, parang mas okay na nakikita ng mga chef na gano'n yung style ng pagkain ng mga customer nila sa Japan. Kasi dito sa Pilipinas, iba parang pag maingay ka. Parang papagalitan ka ng nanay mo, di ba? Oo, Sabi, ingay mo naman. Pero talaga yung men, di ba? Parang ganon. Ito, ABCT special ramen siya. So makikita mo merong chasu, may corn, may bok choy, and aji, tama? Yung egg. Ano po yung chasu? Etong pork. Okay, yun po yung tawag. And then may menma. Yung menma, yung parang pahaba siya na. Yan. Ito po, pakita natin. Bamboo shoot yan. Gawa po ito sa bamboo? Oo, bamboo siya. Alam mo yung labong? Yeah. Ayan, Japanese. Pero from Japan yan. Tikman na natin. Ano yan, parang binuro siya. Kaya parang may kick ng, medyo may pagka-salty and yung lasa. Sarap. Parang di mo isipin na bamboo siya talaga. Parang siyang gulay na... Tapos syempre yung egg natin, aji tama, hindi lang siya yung basta nilagang itlog, meron din yung secret recipe. Binuburo rin yan for mga isang overnight. Kaya pa pala iba yung tsura niya. Hindi siya Try mo nga yung ganon, try mo nga. basic po yan. Yan, di parang gaganunin mo yun. Try lang kung kaya, yung parang noodles. So dapat ganun daw ang pagkain guys. Kailangan mas maingay sa Japanese, mas okay kasi mas nafe-feel nung mga chefs or yung mga restaurant na talagang nasasarapan. nasatisfy yung mga customers nila. I mean, noodles din po to nasa baba. yes. So sa dami ng sahog niya, hindi ko na alam na may noodles pa pala sa ibaba. Yan. Grabe. Pati po to, gaganon po. Okay. Lagyan mo ng tunog. Akala ko po yung sabaw lang eh. yung men talaga. Ayun. Ang galing. Ang galing. Yung anak ko, grabe kumain niya ng ramen. Talaga po. Tapos meron din akong gustong i-share sa'yo at saka sa mga nanonood. Yung, meron kasi sa Japan, yung etiquette sa paggamit ng chopstick. Ito natutunan ko lang din siya sa husband ko na, ayun, bawal siyang itusok sa pagkain. Bawal. Yung igaganon mo. Tapos bawal din siyang, katulad nung ituturo-turo mo, bawal. And bawal siyang mag-abot ng pagkain ng chopstick to chopstick. Tapos bawal din siyang, yung may paggilat, didilaan mo, parang yung paglaruan, bawal siya. Kasi parang sa atin sa Pilipino po, mahilig tayong sisimutin yung mga din. Parang, ayun. Yun yung isa sa mga alam ko na natutunan ko. So, yun na. Katulad yan, yung bawal sorry. yun. Bawal pala yun. Parang ilalapag mo siya dito. Okay. Ay, chopstick. Pero Piling- bawal siyang ito. Bawal akong pumunta ng Japan, baka Hindi. At least pagpunta mo ng Japan. alam ko na po, sakto May naplano pa naman. Bawal siyang, di ba yung iba, nakikita ko tinutusok nila sa rice or sa, ginagano nila. So, yun. So, paano po yung tama? Talagang Nakaano lang, naka-flat paside lang. din. Kaya di ba meron minsan may naka-set up na parang yung chopstick stand. Kasi doon mo siya dapat ilalapat pag hindi mo siya ginagamit. Anong pong mafe-feel nila? Parang disrespectful ba yun? Pag parang naturo pa. etiquette siya. Sa Hindi naman po paggamit. sila magagalit pag ano. Or minsan nagagalit. Pero yung iba kasi, parang iniisip nila, foreigner. Malalaman nilang foreigner. I see. Sa bagay.
Pero pag doon ka nakatira, ayun, malalaman mo na, ganun pala, bawal pala yun. Parang hindi maganda. Grabe, no? Ang dami rin Yes. pala nilang mga ganyan, no? Alam, masarap, di ba? Yes po. Super rich talaga ng flavor niya. So, yun lang masasabi ko. How about the matcha? Na-try mo yun? Yes po. Eto kanina, super authentic din ng lasa ng matcha. So, hindi siya yung parang... Yung matcha namin dito sa ABCT, well, meron akong kaibigan doon. Naging kaibigan namin na owner ng isang 150-year-old na green tea farm. So, third generation na siya ng family na nagraran ng matcha Wow. farm. So, sila po yung supplier Sila niya. yung supplier namin. And kami lang yung sinusupplyan nila dito sa other countries. Parang bukod sa Japan, kami lang na dito sa Wow. Pilipinas. So, ano pong next natin? Ito yung bestseller namin na Mount Fuji Maki. So, itong Mount Fuji naman namin, napaka-special nito kasi meron siyang cheese, kani, mango, and salmon. Talagang- Tapos isa pa, kasi di ba yung iba, pagka nakakita ng mga ito, ang tendency agad nila, maglalagay sila ng shoyu and wasabi. Opo. Pero ito kasi, napakasarap na. Hindi na kailangan ng shoyu and wasabi. So, titikman mo lang siya as is. So, sobrang sarap. Try Yung mo. soyu po yung soy sauce. hindi po Soy ba? sauce. Oh. Wow. Yan, be careful. May kakaiba Tikman po mo, sa may kanya. mango, may cheese, may kanin. Hinahanap po yung lasa na hindi siya yung usual po na lasa niya. Ano po yun? Meron po bang parang kakaiba na nilagay dito? Ano yung parang nagpa-stand out yung lasa Yung niya? cheese and mango. At saka yung Japanese mayo. Yung cheese nga po dyan. Tapos itong brown na to is teriyaki sauce. So medyo may pagka-kick ng tamis din, di ba? Kasi naging creamy po yung Oh, yeah, texture creamy. niya because of the cheese. And of course, yung yung nandito natin na tobiko. Ano po yung tobiko? Yung raw ng shrimp. Yung itlog ng shrimp. Yung favorite ko po. Ang sarap. Parang pumuputok-putok siya. Yung ibang mga natitikman natin na ganito, sushi po, di ba? Maki. Maki. Yung iba, ang tapang masyado po ng lasa. Parang minsan, too sweet, too salty. Pero dito, super balanced ng po lahat. Na hindi siya masyado Tsaka yung maalat. rice niya, di ba? Japanese rice, iba yung lasa. Hindi siya matigas, hindi malagkit, hindi... Pero ito yung pinakamasarap, promise. Bestseller without talaga to. joking, Yung Mount promise. Fuji Maki namin, bestseller siya. Kahit sa kabilang branch, ito yung hinahanap-hanap ng mga customer. Sa lahat ng Japanese restaurant na natikman ko, this is definitely the best. Promise, hindi po ako nagja-joke. Seryoso po. Sarap siya. Ano pong tawag dito? Ito ay kashiranitsuke. Kashiranitsuke. Oo, salmon head kashiranitsuke. Parang inano siya, in-steam and pwede ako na lang magbabaliktad Ay, sige po. para Ah, so, ayan. So, mas maganda siya. Oh, di ba? sarap daw. Narinig niyo. Yan, with tofu. Yan. Ako na lang. Yan. Tikman mo lang ng konti para hindi ka na mahirapan. Mas mainit yan. Mahilig ka sa gulay? Opo. Ang mga Japanese, mahilig talaga kami sa gulay. Ang sarap. Actually, yung unang impression ko sa kanya, since head siya, yung malansa. Kasi usually, di ba sa foods, pag heads talaga ng fish po, medyo malansa, medyo may lansa. Pero ito wala. Wala siyang lansa. And feeling ko naka-help din yung sweet na taste nung teriyaki base natin. May nalasahan ka na parang ginger, Parang ito kasi may halo na ginger. Isa rin sa secret recipe ng mga Japanese is palagi silang may halo ng luya. Yung mother-in-law ko, yung nanay ng husband ko, ganun siya palagi. May ginger, hilaw lang. Sinasama niya lagi sa pagkain niya. Di ba sa talaga po? sushi conveyor din, mamaya ko sa'yo yung namin, homemade na gari para pampatanggal ng suya. Gawa siya sa luya. So yung ginger po, yung nakatulong din sa lansa nga. Oo. Di ba? Ganun din. Kahit mga Pilipino po, di ba? Pag Oo. nagluto tayo ng tinola, ng mga Sa ganyan, manok. inaano natin muna ginigisa muna natin sa bawang sibuyas at saka sa luya para matanggal yung mga lansa. Itong dalawang sandwich natin, ito, Tori Karage burger. Tapos ito naman yung Menchikatsu burger natin. Hamburger patty siya. Burger patty siya. Dinip fried and then ginawa siyang, ayan, burger. Pero iba po yung niya no? May parang breadcrumbs siya. Meron. So yung burger patty po is kinote ng... Kinote ng breadcrumbs Breadcrumb, and then ginawa dinip fried. katsu and then dinip fried. Try natin. Pwede po ba natin Oh, of i-try? course! Paano po ba siya pinaka-convenient kainin? Kakagatin mo. Ganun, no? Yan, grabe, sobrang laki ng patty niya. Parang di kaya sa bibig ko to. Tapos
Tapos ano po yung violet? Ano po yung violet? Violet, cabbage. Cabbage yan. Social yung cabbage na dito ko ni violet. So we call it siya. And lettuce, ayan. And mayo. At saka yung katsu sauce namin dito sa ABC. And ang ganda po ng bread nyo ah. Ano po to? Parang Johnny Chef bread. supplier din po to. Supplier. Akala ko po parang binibake din kasi ang ganda. Ang lambot ng bread nila. So, tikman natin. Tingnan natin kung kaya mo siya. Kaya. Top. Pwede ko po bang iuwi ito? Pwede. Pwede, yes. Iuwi mo. Super kapal nung pati nila, pero luto talaga hanggang loob. Yeah. Luto po hanggang loob. So, ano po secret? Because of the deep fryer. Deep fry. Tsaka yung siyempre secret nila chef yun na kung paano nila lutuin ng hanggang loob is luto talaga. Kasi actually mahirap po yun kasi sa burger usually pag makakapal talaga, mahirap lutuin. It's either masusunog na yung labas, tapos yung loob medyo ano pa din. Pero ito, perfectly luto lahat. Sarap. Tapos, Actually, yung menchikatsu na yan, meron kaming isa pang pinagagamitan ng menu yan. With rice and curry. rice and curry. Oo, ito sandwich, right? Pero yung isa, yung menchikatsu with rice and curry, bestseller din namin yun. Mayonnaise niya po talagang, Japanese mayo siya. kasi iba eh. Iba po yung lasa niya Yung eh. alam mo yung Kewpie? Yung iba, Kewpie. Kewpie. Oh, Kewpie. Kanina nung una kasi parang nung nakita ko pa lang siya, sabi ko, may burger sa Japanese restaurant. Sabi ko, parang hindi naman Japanese yung burger. Pero nung natikman ko na siya, oo nga, Japanese pala siya. Kasi yung gamit na mga ingredients nila is puro pang Japanese din. Parang like the mayonnaise is really authentic din po. Kasi yung iba, hindi mahilig sa rice. Merong mga ganun ng mga foreigner namin bisita. Tapos merienda yung ano nila, hanap nila. So, kaya nag-offer din kami ng ganyang mga burger and sandwiches. Yung mga western food, pero with a touch of Japanese pa din. Tapos ito naman po, Is karage. is that chicken? Yeah, chicken. Tori karage. Ang ganda ng chicken. Parang, So kung mapapansin mo, meron din kami niyan ng a la carte. Meron din kami niyang ino-offer. So ginawa lang din ni chef para din sa mga gustong with bread. actually, parang ito pa nga ng chicken, pang ulam na po. Kasi ang laki ng chicken niya eh. Oh. Yeah. Nakaiwalay talaga siya eh. So kagating ko mo yung chicken. Ano pong meron dito? Alam mo, may secret din yan. Yun na nga, yung kanina sabi ko may ginger din yan. May ginger po. Actually, nalasa Yung ko ano din niya, yun. yung minamarinate siya doon. Hindi lang siya basta dinidip fry. Sarap. Dito po tayo sa gyudon. Yan, yung gyudon. Again po, gyu is beef. Beef and don. Is It means, ano siya, donburi with rice. with rice. So, gyudon, meron din karage don. Basta pag sinabi mong don, Don, sa with menu rice. pag may nakita kayo, don is the bowl. Bowl. So, donburi, di ba mga ganyan, di ba? May gyudon, may mga tendon, tempura opo. naman yun with rice, yan. Kasi Pilipino mahilig talaga sa rice, di ba? Apo. Yung mga Japanese po ba mahilig din sila? Mahilig din sa rice. Mahilig din sila sa rice. Parang everyday, kahit breakfast meal nila, with rice, miso soup. Parang hindi po sila masyadong tabain yung mga Japanese. Kasi mahilig sila maglakad. At saka yun nga, hindi sila mahilig sa mga salty, walang gravitas. Di ba tayo patis, Opo, bagok, lahat na lang ng diba? condiments, Yun, meron tayo. lahat. Sila, kahit yung soy sauce nila, hindi rin naman ganun katapang yung lasa. At saka, balanced meal talaga yung kinakain nila. Nice. But try mo lang yung So, gyudon syempre natin hindi na- mawawala ang ating gyudon. Nakita mo tong red? Ayan din, ano Luya yan, po. ginger. Ay, okay. Beni shoga naman yung tawag. Kaya siya merong mga ganyan sa mga Japanese food is parang pang kick or pang tanggal ng suya or parang alam mo yan, parang appetizer na rin. Opo. So, buti po hindi sila mas lalong lumalakas kumain kasi tanggal na yung suya nila tapos kakain nila sila ulit. Hindi, yung parang matanggal lang yung maiba yung lasa. Additional dun sa lasa ng pagkain. Mahirap i-chopstick yung rice. No? Opo nga. So yung gyudo namin, meron siyang shiitake mushroom. Ay, opo nga. Hindi siya katulad sa ibang gyudon na siniserve, meron siyang mushroom. Pero sa Japan po, meron talaga yung version. Yung or- iba wala. Yung iba wala. Ano lang, onion, yung white onion na malaki. Ako, Pero dito sa ABC, tinagyan namin siya ng mushroom. Tapos hindi rin po siya sobrang alat. Tapos pati yung kanin, parang nagmukha na siyang soup. Nakakabusog na din. Super balanced lang talaga lahat. Ay, yung mushroom. Kasi favorite ko pa yung mushroom. So, last point siya sa akin. Dito sa ABC, yung gyudo namin, may option siya, gusto mo na raw egg or poached egg or gusto mo sunny side up, pwede.
So pag raw egg po, kailangan super init yung... Oh, super Yung ano, init. para At saka yung maluto egg pa. yolk, yung yolk lang yung nilalagay namin sa ibabaw. Tapos inimix siya. Actually, masarap din yun. Yung organic egg, yung ilalagay mo. Tapos ihahalo mo siya sa milk. So kahit hindi po lutok, okay lang sa kanila? Okay lang. Kasi in Japan, isa pa, ang ganda ng dun, mga eggs nila. Sobrang fresh, organic. So kahit yung husband ko, alam mo, rice, egg, and shoyu lang yung nilalagay. Minimix niya, mabubuhay na siya. Okay. Yung mga tao din po sa Pilipinas, mabubuhay kahit egg lang. Egg lang, pero parang hindi sa atin normal lang kumakain tayo ng egg, raw egg, di ba? Hindi tayo sanay kasi parang... Mas malansa. Oo, malansa eh. May ibang lasa yung Opo. natin, egg So sa natin. kanila dito. po? Fresh. Creamy. Ang sarap. Kung Talaga? kaya ko lang talagang magdala ng egg dito, mahirap eh. Yung type ng egg po doon. Oo. Pero pag kasi dito, parang na-imagine ko pa lang, di ba Meron po kaya dito tayo yung mga cage-free at saka organic. Yun okay. Pero depende pa rin sa brand. Ito naman, last yung na po yata, sir. kakunidon. Kakunidon? Ano po Braised yung pork belly siya. Ang kaku po, Kakuni. means... Ito, kakuni. braised pork belly siya. Braised pork belly. Ano po ba pag Butano, sinabing kakuni. Yung butano naman Braised. means pork. Yung gyud beef. So, butano, kakuni doon. So, siya, binraise, siya, pinalambot sa special ingredients natin. Tapos, onion... Onion leeks. po. And then, mahilig kami sa bok choy, onion leeks, para may tayo, fiber. Ano natin to? Actually, may rice din. Malambot Ay, naman galing. siya. Ang lambot nung... Sobrang malambot siya. So, gano'ng katagal po itong niluluto or Ay, pinapakuluan? matagal. Oo, pinapakuluan siya. Sarap. Sarap, no? Para po siyang yung texture ng ham na malambot. Yes. Super lambot niya. Yung may konting taba po siya, di ba? Oo. Tapos nagme-melt Pork siya. belly siya. Sobrang lambot, di ba? Nagme-melt siya pag Manamis-namis na. Parang similar po siya dito sa yung Chasu. yung ano niya. Opo, Yung chasu, texture iba yung niya. yung texture, pero ito mas makapal yung cut. Ito, sobrang nipis niya yung chasu sa ramen. Dahil sobrang lambot din po niya. Pwede rin po ba pressure cooker dito or hindi? Pwede rin, para mas mabilis. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Siyempre, siya ang lambot. Kahit yung mga nga. beef tepan namin na sinaserve dito, nagugulat yung mga customer kasi parang melt in the... Talagang Nagme-melt po talaga sobrang siya. lambot na hindi na nila kailangan nguyain ng nguyain, di ba? Eh, mga customer, naiinit sila pagka matigas, Apo. overcook. Totoo po. Lalo di sa ba? pork. Oh, lalo na yung pag may mga customer tayo may edad na. Apo. Ayaw nila yung matitigas. Ayaw nila yung masyadong maalat, di ba? Pero ito malambot siya, pero hindi sa durog. Oo. Buo pa din Buo siya. pa rin siya. Buo pa din yung buong pork. Ang sarap. Ano Tan? Nabusog ka ba? Miss Bernadette, sobra. Grabe. Sobrang... Nabusog, Okay na po. dami niya nakain. But, wait, there's more. Meron pa tayong lalabas. Ito na. Wow! Kinds Inari Sushi po. Wow! Ganda-ganda. Oh. Hi ka sa camera. Hi ka. Yan, Inari Sushi. 7 kinds inari sushi. Ano Ano po ba siya, ibig seven? sabihin pag sinabing inari sushi? Yung Inari is, eto siya, ibang klase ng nigiri or sushi. Itong nakikita mong color brown is deep fried tofu siya. Grabe, ganda. Tofu packet. So, pwede rin siyang gamitin sa soup or deep fried siya na tofu. And then, inopen, nilagyan siya ng Japanese rice with furikake. And then, sushi vinegar. Tapos, meron siyang iba't ibang klase ng flavors ng ating inari. Inari sushi. So, kind of sushi rin siya. So, itong 7 kinds na sinerve ni Mikay sa'yo, Tan, is, ito yung sinerve natin. Meron tayong mango, inari sushi. Ito salmon and cucumber sarada. Shuka wakame. Ito. Shuka? Ano po salad. ibig sabihin pag Ano shuka? siya? Yung seaweed, kind of seaweed. Seaweed. Yeah. Okay po. And then, ito naman ay fish roe. Yung ROE na itlog ng fish. And then, this is kani mayo, tuna mayo, and then this is the raw of the shrimp. So, shrimp raw siya. Tobiko. Ang galing. So, paano po ginagawa to? Parang pinupilito po ng buo yung tofu, tapos tatanggalin Yeah. naman? Tapos minarinate din siya sa special Japanese ingredients. So medyo manamis-namis yung lasa niya. Yung rice po or yung lahat po Yung siya? itong tofu, yung packet tofu natin. Yung inari. So ito, sikat din siya sa Japan. Kaya ito yung napili namin na i-serve sa'yo at ipatikim is hindi siya typical na makikita sa mga Japanese restaurant Opo nga. dito around.
the area. Actually, parang first time ko po rin maka-encounter ng ganitong klase. Kasi parang yung mga kanina pa yung mga maki, usually nakikita na rin po natin siya, di ba? Pero eto, Kakaiba Tapos siya. yung presentation niya po, bakit naisipan niyo pong ganyan? Parang, Well, actually, pwede kang umorder ng per piece. Nasa menu siya. Ito lang, ginawa namin special para sa'yo. wow! Kasi 7 kinds, inilabas namin yung lahat ng sineserve na inari sushi. So, paano siya kainin? Ito, pwede mo siyang kainin as is. May lasa na siya. But if you want the light soy sauce, the shoyu, wasabi, and ito yung sinasabi ko kanina na gari, na ginger, and then kung gusto mo may kick ng wasabi, pwede. Yung iba, ang iniisip, i-chopstick. Pero kung malinis naman yung kamay mo at malinis naman, pwede mo siyang gamitin na so para pwedeng hindi kamay na, lang oo, po. kamay na lang. Kasi baka malaglag din. Mabigat siya kasi ang dami din po nakalagay. Oo, di ba? nakalagay. Tapos pwede mo siyang ilagay dito sa plate, isubo, or lagyan mo rin ng konting shoyu or wasabi, kaya may spoon tayo dyan. Ayan, ano yung una mong pipiliin? Ano po bang marirecommend yung unahin natin? Siguro mag-start ka sa dito para appetite Seaweeds, ulit. Yan, seaweeds seaweed. po. Yan. Nakakatakot, kuhanin. Sayang eh. Ang ganda Yan. kasi niya. Ito po, seaweeds po yan. Seaweeds Anong yan. klaseng seaweeds po yung ginagamit? Ano siya may special na yan, binuo din siya na seaweed. Actually, yan salad lang yan, appetizer. Sobrang okay. And healthy siya. Guys. Parang lasa talagang seaweed. Tapos manamis-namis nga po siya. Saan po yung nanggagaling ng manamis-namis na yun? Doon sa tofu, deep fried tofu nila sa... Pero naano mo yung furikake? Yung furikake is ano siya, budbud yung tawag ng mga pamangking ko. Pero pwede siyang gamitin niya sa sushi bake. Ayan. May nori, may sesame, and may iba-ibang lasa. Ay, nasa loob po. Okay, nasa loob. So, hindi lang plain rice yung nasa loob. Meron din siyang ingredients, yung furikake nga. Yung purikake naman po is kind of seaweeds din? Or Pag sabi yung furikake, iba-ibang flavor eh. Meron ngang sukiyaki flavor, merong salmon flavor, may chicken flavor. Yung ano siya sa pack. Hindi ko alam kung nakatikim ka before ng sushi bake, yung nag-trending, di ba? Opo. Yung baked sushi. Yung nilalagay dun sa ibabaw na pang Parang sprinkle. nori po na- May nori, merong mga sesame, may mga parang egg, ano siya. Actually sa Japan, kapag yung mga bata, or kahit kami sa mga bahay or kahit sa mga kinakainan namin, meron siyang furikake para magkaroon ng lasa yung rice. Hindi lang siya plain rice. wow. Sige po, ano pong next natin? Gusto mong tikman dahil nagsalad Ano po gusto ka, niyo? pwede yung salmon. Ano po ito? Hilaw po yung Oo, salmon. Okay. Tapos cucumber. And then mayonnaise Mayo, po yan. Japanese mayo din. Tikman natin to. Sarap din po na ito Parang pinaka nagdala din po yung mayo niya. Oo, yung mayo. Sa taas. Tapos nagbe-blend siya dun, nagmamatch siya dun sa sweetness na itong tofu. Yung iba, nag-order lang per piece. Tapos yung iba naman, pag family sila yan, inaano nila. Tapos, sa'yo tong mango. Anak, sa'yo to. Ganun. Okay po. Kanya-kanya na sila. Para at least din, matikman po nila Oo, lahat, lahat. di ba? Okay po, next po tayo. Siguro yung itong fish raw, gusto mo i-try Sige or po. yan? Tobiko pala ito. Ito, shrimp raw. Shrimp Itlog raw. siya ng Itlog shrimp. na. Tapos ito Pero po, ito, Japan din to. Galing tong Japan. Ano pong Ito, pinagkaiba nila? Ano siya raw siya ng, mas maliit. Fish raw din siya. R-O-E yung itlog. Pero, hindi ko alam kung anong tawag dun sa isda na yun. Pero special fish siya na, inano ng... wow. Actually, ang satisfying nito kasi parang may nagpop-pop Puputok-putok, din sa yeah, bibig mapap. mo. So, Yung mga bagets na kumakain ni Yeah, gusto bro. yun. Meron din kaming ikura, pero out of stock ngayon. Yung, ano naman yun, salmon raw. tikman natin to. Okay yung lasa. No, hindi mo na kailangan ng soy, yung shoyu. Tapos ang sarap talagang kagatin nung, nung mga shrimp eggs. Nabibili po siya ng egg na Oo. po siya madami. Actually, buo yan. Itong tofu. Yung egg. Yung egg po. Oo, nasa pack siya ng isang ano. Frozen din yan na dumarating. Kala po kukunin niyo pa isa-isa. Oo, di ba? Kaya alam mo, medyo may Mahirap kasi So expensive din po siya kasi ang dami nitong Hindi naman kukunin. ganun kamal. Affordable. Pero napaka-special nung ingredients na yan. Diba? Kasi imagine mo yung shrimp, kukuhanin mo pa talaga lahat ng Oo. eggs niya. Diba? So, Miss Bernadette, gaanong kadaming tao na po ba yung makakakain ito? And magkano po siya? Well, actually, ito kasi, di ba, ang laki. Hindi Opo, naman,
ito lang yung kakainin mo. So, order ka pa ng soup, tempura, ganyan. So, parang ma-experience mo na matikman mo itong Japanese menu na to, Japanese food na ito na fresh from Japan, itong mga ginamit nating ingredients. Itong 7 kinds na to, mga more or less, mga 800 pesos siya. 800 Good for pesos. sharing na siya ng kahit, di ba, 7 people or 7 kayo Actually, kahit more pa nga kasi parang kung titikman mo lang sa lahat ng flavors, matitikman mo na for less than 700 or 800 pesos lang, matitikman mo na siya. And guys, mind you, super authentic talaga ng mga ginagamit nila. And ito, di ba, parang bihira natin makita yung ganito sa mga menu ng mga Japanese restaurants. So, yung 800 pesos, sobrang sulit na talaga siya kasi you get to experience what Japanese people are experiencing in Japan. And dito lang yan sa Antipolo. So, hindi mo na kailangan na mag-travel pa sa Japan. So, may experience mo that with only 700 to 800 pesos. Grabe. So, sobrang sulit na nun. Tsaka pwede mo rin siyang orderin per piece or 2 piece, 3 pieces. So, Hindi kailangan 7 kung may preferred guys. sila na flavors, diba? Grabe, sobrang sulit na sulit po ito, no? Pero, Miss Bernadette, kanina nung papasok ako doon, may nakita akong may mga umiikot na sushi doon. So, parang something new, something unique. So, ano ba yun, Miss Bernadette? Baka pwede nating puntahan So, siya. yun na nga kasi ABCT Izakaya. Itong kung nasa tayo ngayon, this is the Izakaya area and Kaiten Sushi. So, gusto kitang dalhin doon. Yun po yung Kaiten Sushi. That's the sushi conveyor. Ang nag-iisa dito sa Rizal. So, gusto ko punta? Tara po, samahan na Kain kami. ka ulit ha. Maputrip ka ulit. Kaya ko. Kakayanin po. Okay, para tara. Wow, so ito po yung Kaiten Sushi. Oo. Ibig sabihin ng Kaiten Sushi is yung sushi conveyor. So, yung umiikot. Yeah, umiikot. belt Wow. conveyor siya na umiikot-ikot. Actually, very unique siya kasi madalang ko lang din talaga siyang nakikita yung mga ganyan na umiikot-ikot, di ba? So, something new. Lalo na dito Experience. siguro, di ba, sa Antipolo. Is it the only one here in Antipolo? Yeah, ito lang. So far, ito lang, kami lang sa ABCT ang merong sushi conveyor. Wow, eh. So, once in a while, nagkakaroon kami ng promo ng Unli Sushi. So, ito yung inaabangan ng mga taga Rizal. So, for 599 pesos, 90 minutes, eat all you can. Kumuha ka lang ng 1.5 kumuha. hours. Yeah. Tapos, kukuha ka lang, Unli. Pwede ka rin humingi ng miso soup para, di ba, para mainit or yung Japanese tea natin, di ba? 599. So, matitikman mo na lahat ng nandito? lahat. Lahat? As in? Lahat ng umiikot dyan, pwede mong kunin. Over per, 600 alos. Grabe, 599 po, di ba? 599. So marami kang matitikman. Or parang, pag halimbawa, ay, Chef, gusto ko ulit yung gano'n, natikman ko, pwede mo siyang i-request sa ating Chef Elmer. Pwede. Hello, Chef. So, for only 599 pesos, guys, lahat ng mga nakikita nyo dito, as in lahat ng nandyan, nakapila dyan, umiikot dyan, ay pwede nyo nang matikman. So, grabe, sulit na sulit. For And 90 imagine, minutes. For 1.5 hours, for 90 minutes. Imagine, sobrang premium ng mga ginagamit nila dito, pero unlimited lahat yun. Grabe, sulit na sulit ko. May kinikita pa po ba kayo dyan? Konti na. Pero yung gaya ng sinabi ko, gusto ko lang talaga mapa-experience sa aking mga kababayan. Kahit maliit lang yung kita, but alam mo, natikman nila, na-experience nila itong umiikot-ikot, tapos kuha sila. Okay. Pataasan actually dito ng pinggan. Wow! Tapos pipicture namin sila. Kasi nakakatawa, di ba? Parang gaano karami yung kaya mong kainin, ilang pinggan yung kaya mong Nice naman. kainin at kunin. Kailangan matikman natin yan. So ano ba yung pinaka-bestseller natin? Meron ba tayong bestseller dyan sa lahat? Siyempre, bestseller natin yung mga tuna nigiri, itong sushi yung mga na raw tuna, po na tuna. raw may salmon. Kung ayaw mo naman ng raw, merong aburi, yung tinort siya. Tapos, meron din tayong edamame. Yung edamame is appetizer natin siya. Tapos, meron din tayong kimchi. So, ibig sabihin, hindi lang siya puro sushi. po. Meron din tayong pangtanggal ulit ng So hindi talaga mauumay kasi hindi ka dami pong mauumay yan. options Yun. talaga. Ito, pag nakita mong ganyan, ibig sabihin yan, medyo spicy. Pag Yan, may mapula-pula. kabarash. Pag mahilig kayo sa maanghang, pwede ring i-request kay chef na, Chef, gusto ko ng spicy. So sa atin pong eat all you can, may rules po ba tayo na bawal lang leftover or Bawal lang leftover. Sayang naman, di Opo ba? nga Kung eh. ano lang, parang Kung huwag anong kaya, tayong opo. maging takaw. Kasi, Opo. di ba, matitikman mo naman and yun lang, bawal. Of course, bawal mag-take out. bawal po mag-sharing or pwede naman? Hindi, kapag automatic, kapag halimbawa, upo kayo dito, automatic. Lahat ng nasa alam. table. At Pero least, kapag diba? hindi naman, pwede tayong doon sa kabila sa izakaya. Kung yung gusto nila atin na pong a la carte, à la yung mga carte. a la carte. Dito sa Unli Sushi, every day, 11 a.m. hanggang 8 o'clock ng gabi, yung Unli Sushi. After ng 8 o'clock, a la carte na tayo. So, every day po yun. Gusto ko po matikman
Ano ba ang pwede po nating tikman dyan? Parang ito masasuggest Sige ko po, kunin natin. yan. Grabe. So pag nalampasan ka, intayin mo ulit na Okay, bumalik. oh my God. Tapos, ito gusto mo ng shoyu. Shoyu. Pero yung mga sinasuggest ko sa mga kumakain dito or kahit sa ang Japanese restaurant na kapag meron ng ganito, huwag nyo nang lagyan po ng soy sauce. Kasi Kapag may ganito yung na meron po, ng, okay, kasi baka umalat para. umalat. Kasi meron na siyang lasa. And if marami you want po. wasabi, ngilang, Ito, ano pong meron dito? Ano pong salmon po yan, to? tinort Ayan. siya, aburi. Tapos ano po to? Teriyaki sauce? Teriyaki sauce. Medyo manamis-namis siya. Tapos atin pong rice, Japanese rice. Japanese rice. Pa natin. Gano'ng katagal po siyang tinorch? Parang super Ay, ilang bilis seconds lang. Super bilis lang siya. Kasi baka maluto na po. Oh, kasi Sobra. fresh naman yung sashimi na ginagamit natin. Yung mga salmon and tuna. Fresh siya, so hindi siya kailangan talagang lutuin. Para lang yan dun sa mga ayaw talaga ng fresh. Ano pa? Sige po, iba naman po. Ay, ito yung sinasabi kong edamame. Ito po. Yan. Oh. Paano po ba ito kinakain? Kay, Para siyang patani. Patani. Parang pag kinagat mo siya, may lalabas na yung pinaka-buto niya. Try mo na. Kinakain din po yun? Kinakain niya, pero yung balat hindi mo siya kakainin. Yung buto lang po yung kinakain. Oh, yung nasa loob lang. Okay, kakagating po. Yan, nakita mo yung nakuha ka sa loob, di ba? Para siyang mani po. Oo. Ang galing. Kaya ito yung itsura niya. Soybean. Sa loob. Para siyang green peas na ano. Ayan siya. Ewan ko kung alam mo yung patani. Siguro hindi mo alam Opo, yung patani. nakikita Parang ko po. ganun yan, di ba, yung patani? After mong matikman yung mga pagkain namin dito sa ABCD, nang hindi mo natitikman Hindi mawawala. itong ating sikat na Shibuya toast. Shibuya toast. Yeah. So may honey na siya and butter and of course the vanilla ice cream na homemade natin. So I want you to try it. So, Homemade po to? Yeah, yung ice cream kayo namin. pong gumagawa? Yes, ginagawa na. Wow. Actually, meron kami iba-ibang flavors ng ice cream. Meron kaming vanilla, may mango, may chocolate, and may black sesame. Napaka bestseller din ng matcha ice cream namin. So, slice mo lang siya. And Kukunin ko na din po to. yeah. Wow, grabe. Ang ganda. Ang ganda po ng plating niya. Tapos may strawberry Yan, pa niya minsan may sa gilid. whipped cream. Sarap. Grabe. Ang bango po. Ang bango. Diba? Grabe. Kapag merong may birthday dito, ito yung parang yan ay orders. Talagyan namin ng candle. Tapos Opo, sasayaw cake yung na mga siya. Ano naman po ito? Pan-design? pokey, chocolate. Sarap ng ice cream, ha? Parang pwede po kayo magbenta kahit yung ice cream lang Oo din. nga, iniisip na namin kasi dami na sasarapan sa ice cream. Sarap. Sarap. Tapos super fresh po niya. Yung tinapay, perfect pa nag-blend siya dun sa ice, Ice cream cream. po. And yung tamis nga, di rin po sobrang tamis. Sarap Di ba? po. Sarap. Sarap. Like it. Shibuya toast kayo dyan. Shibuya Sobrang toast. sarap. Toast. Toast. May last question lang po ako sa Okay. inyo. So, paano nyo po nakikita yung business nyo? Like after 5 years or sa future po, ano yung parang pinaka-vision nyo sa ating negosyo? Well, 5 years from now, kung ano yung vision ko, siguro, not siguro, pero katulong ko na yung si C at saka si T. Si Chihiro at saka si Takumi kasi by that time, graduate na sila. So, mas more experience, more menu ng, alam mo yun, parang mas share namin dito sa Antipolo, sa Rizal, na sila na rin yung katulong ko. So, doon ko nakikita yung ABCD na mas lalo siyang lalago. Katulong ang ABCD. Hindi lang, kasi ako yung hands-on, pinaka-hands-on ngayon. So, parang nakita ko siya in 5 years time, yun, katuwang ko na sila. Sa quality po ng service, ng food, ay hindi po talaga malayo. Yeah. Nasa future, mas lalaki pa po Yeah. yung AB City. Yeah. At sure ako na si CNT ay talagang magiging magaling din po na leader. Yes, in the sana. future. Oo, kukuha lang sila ng experience, saka magtatapos lang sila ng pag-aaral. I'm so excited for that po. Thank And you. ngayon naman po, invite naman po natin ang ating mga viewers kung paano po nila ma-experience yung ganitong ka-world-class na Japanese experience here in Antipolo. Okay, para sa ating mga nanonood ngayon dyan at makakanood po nitong video na ito, maraming salamat. In-invite ko po kayo na sana dayuhin nyo kami dito sa Rizal. Ito yung tinatagong hidden, authentic Japanese restaurant dito na merong kaisa-isang sushi conveyor dito sa Rizal. Hindi lang siya basta Japanese restaurant. Siyempre, may experience, gaya na sinabi ko kanina, pati yung culture, willing po akong ituro to at i-share sa inyo. So, hindi nyo na kailangang mamasahe, kumuha ng visa, ma-deny, di ba? Nakaka-hurt yun eh. Totoo po.
dito lang yan sa ABCT. So, anytime, free to come here. And open po kami 11 o'clock hanggang 12 midnight pag weekends and 11 o'clock until 10 kapag Monday to Thursday. So, yun lang. Meron kami isa rin branch sa ABCT East Ridge Binangonan sa loob ng golf course. Doon naman, kung hanggat maaari, pwede rin pong walk-ins pero hanggat maaari, magpa-reserve po tayo kasi nasa loob siya ng golf course. So, yun lang po. I hope you can try our Japanese restaurant sa ABCT. Talaga namang sulit na sulit. So guys, this is a must visit. Kailangan pumunta talaga kayo dito at ma-experience yung authentic na service and quality ng food na meron sila dito. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Thank you. Ayun. So if you're looking for your next food adventure, alam niyo na kung saan ha? This is Stan Perez inviting you all to discover, enjoy, and of course, taste the Metro one amazing bite at a time. Thank you all for joining us, and of course, see you all at our next adventure here at Metro Escape.